for that. So kung ngayon ang tanan, no, thank you for coming. Salamat kayo sa inyong time, naghihatag, no, dili ka na, no, karong nga hapon, naasimbahan. Ang uban, na ay mga kanya-kanyang gigabasihan, no, ang uban, maybe problems will come, then wala kasimba. I don't know what the reason, but thank the Lord na nakakaroon sa simbahan. So salamat kayo sa inyo, ha. And we're so, I'm so very glad nga amo kong makauban. Then, usa lagi lang tumong, no? Wala gyud may lain tumong diri. Usa lagi lang gina-desire sa Coastline Baptist Church. Na every time na kasimbahan, we need to learn about the Word of God. Kanang wala may laing ampo diri, kanang mga wali diri wala gyud may laing ampo. Dili desire ani is gusto ra gyud namo nga ma-impart sa inyo or matudlo sa inyo kung unsay ginatudlo sa pulong sa Ginoo. Nagalina nindot kay mensahe about sa atong past, no? Natay mga past nga sakit, natay mga past nga sala, natay mga past nga unfaithfulness, natay mga past nga disobedience, natay mga past nga worry, and throughout the year mao ni ang natabo sa imuhang kinabuhi. Natay mga bagis-bagis, natay mga luha, natay mga hilak, natay kasakit, natay regrets, natay worry, natay gitawag nga kaulaw, daghan kay kinagyan last year. Unya, anak ko sa ganina, ang Ginoo naghatag siya ka another page nga limpyo pagid kaayo. Kanang wala pagid maski gamay nga tatsa, gamay gyud nga hugaw. Now, kung ato nakit-anig sa nga buntag, nindot kay ang mensahe na ay tulo ka butang nga is all about forgetting the past, no? Ang sa naa diri kalimtan ni ayon ni buhata, make lesson learned, magkakag lesson learned diri nga mga apply sa kinabuhi, and then you need to grab and focus the future. So don't let the past destroy the future. And last, sabto nimo ang kabuton sa Ginoo. Amen? Ibig sabihin, know the will of God in your life. And I believe it's so on. The will of God, makita nimo na through His Word. Wala na ginain. Maski pag-unsa nga libro imong abrihan, maski pag maalto ka sa eskwelahan ugma, abrihan nimo ang library sa eskwelahan. Kung walay Biblia sa kana library, so dili ka makit-an ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Always remember, the will of God is the Word of God. So ang plano, ang kabubuton mo dira bantay to na asimbahan, wala nila ang ginatudlo diri, wala nila ang gina-mention diri is all about the Bible kay usa ra gyud among tumong, usa ra gyud among ang gusto nga makuha nato ba. Kanang musubay ka kung unsay plano, unsay kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. So that's why this month, no, blessing kayo ni Bible month. Nindot kayo nga atong i-emphasize ang Bible. I know the scripture is true. Yes, tinuod yun. Yung Biblia, tinuod yun eh. Wala gibakat ani. So far, I studied the Bible more, balik-balik na. And diri ito makitaan ang plano, ang kabuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Yes, we have plans, we have wills in our lives, but always remember, mas perfect o nindot ang plano sa Ginoo. Amen? Narito magduga, I will talking about so this evening about sa paghigugma nato sa atong itawag na Biblia. Let's love the Bible more. Please open the Bible in the book of Psalms chapter 19. Ato na isang ginakanta, but then na magkuha og text tonight. Psalms chapter 19. If you turn there, kung kita mo siya, palihog tindog, as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Sugdan nato karong gabi ang atong Bible man ganina dili pa to Bible ang gitudlo is all about the past, about the new year. But now atong sugdan ang atong Bible man sa kaning pahasa sa Biblia. Chapter 19. Psalms chapter 19 verse number 7 down to verse number 8. Psalms chapter 19 1:9. Tumakita nato palihog tindog and then atong basahon responsibly. Okay, una mabasa ang mga babae. Verse 7, mubalos ang mga lalaki sa verse 8, and then verse number 9, mga babae na pod, and then verse number 10, sabay ka o basa tanan. Okay, nakuha na to? Okay, itong sugdan, verse number 7, mga babae lang, hanggang restart, begin. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Lalaki, the statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Verse 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether.
Verse 10, another restart, begin. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Let us pray, Lord, once again, thank you for your goodness. Salamat kay Lord. Kinaay Biblia, Lord. Naay pulong sa Ginoo nga among ginatutunan every Sunday. Dili lang every Sunday, Lord, but every day. Naay Bible, Lord, nga naghiya ka na mo. Naay Bible nga nagatabang na mo, Lord, masupply ang among kinahanglan. Lord, whatever, kung sa may ilay mo, Lord, sa matagkasing-kasing karon ng gabi, help us, Lord, to apply in our lives. Lord, galing nga mensahe, dili na ibag, O Lord, most of the time, nadunggan na namo ni every year, every January. But help us, Lord, to be remembered. Help us, God, to be reminded, everything nga among madunggan karon, Lord, it will be help us, Lord God, ngay gugmaon pagid namo pag-ayo ang imong pulong, mas tagaan pagid ang dakong panahon, dako kayo kay Lord God na pagtulunan nga among ma-apply sa among kinabuhi. Lord, tuduti ang imong gahong kaluoy ug grasya, Lord God, mo imong matibabaw. Holy Spirit, speak to us tonight. We love you, Lord, because you first love us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat kay Son. So once again, ngayong hapon, amen. Thank you, no? Daghan ang gyapon ta despite sa tugnaw nga panahon. Lamig kay tulog, no? Basta tayo matulog diya, ha? So wala siya matulog karon. Ako pa nakamutan nga ato ring mahuman. Now, ingon sa Bible lesson, so sa verse number 7, if you have your wala kay bullpen, bagisi ang every word nga nag-mention about the Bible. Now, verse number 7, the law of the Lord. The law is means is pulong na sa Ginoo. The law means it is the word of God. Ingon that is perfect, converting the soul. Then the next is the testimony. Kung naa kay bullpen, bagisi ang testimony. Na kanang testimony, igsoon, it will talk about the Bible ng gyapon, about ng gyapon na sa pulong sa Dios. Iyo sa Bible niya, and the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Verse number 8, the statutes, okay? The statutes so on is repairing nga po na, or nag-talk, nag-story nga po na mahitungod sa Biblia, sa pulong sa Ginoo. Of the Lord are right, rejoicing the heart. Then the next, the commandment, okay? Mark the word, the commandment. Kaya ang word igsoon nga commandment, it will refer ng gapo na sa pulong sa Ginoo. Ingon the of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord, ang kahadlok sa Ginoo, is na ay tawag nga hinlo, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Verse number 10, more to be desired are they than gold, ye than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Na igsoon sa kani nga verse or para sa Biblia, ang imong makitaan, many times dimension ang pulong sa Ginoo. And by the way, igsoon, dili lang sa Bible ang pangalan sa pulong sa Ginoo. It will call the law, the testimony, the statutes, the commandment, and all those things igsoon, it will referring or nagisgot siya may tungod sa pulong sa Dios. And you know what? In verse number 7, atong tunagyan ka dali, in verse number 7, nabasaon sa Bisaya, ingon sa Bible dili, ang balaod sa Ginoo hingpit. No? Ingon sa diya, the law of the Lord is perfect. Maabot na igsoon sa pulong sa Ginoo, makaingon kita, kaya sa Biblia ba? Makaingon kita na atong kinabuhi dili perfect, pero kung musubay ka ani, mutuon ka ani, mo-apply ka ani, it will be your life will be perfect. No, wala perfecto nga tao. Yes, sinuod, wala perfecto nga tao. But the more you study the Bible, the more you read the Bible, the more you apply the Bible, I believe this, you will what? Perfect. Because God is perfect. Ganong perfect ang Bible because God is perfect. Tao, dili na perfecto. Ang atong kinabuhi, dili perfecto, pero ang atong Dios, perfecto. Don't listen to those people nga mayngon sila, nagag-contradiction ang Bible. Ang Bible, dili man na inspired, kadagan man nagmali. Now, those people na nag-istorya na igsoon, he never read the Bible. Kaya para sa kuha, sa pila ka tuwig ko si basa ani, wala jud ko nakit-an nga contradiction. Wala jud nakit-an nga mali sa pulong sa Dios. The more I read, the more nga makit-an ako nga ako ang mali o dili ang Biblia. Those people nga maingon nga naay mali ang Biblia, now dako kayo nang mali ang iyang kinabuhi. You know what? The more you read the Bible, the more you realize nga simple kayo na. Pakit-an to nga we are simple, dili ta tapos ang ayan ta mabasa ani. But thank the Lord ay naigtawag nga grasya ug kaluoy ang Dios. Nga gitaabot sa tuwa para lang gyud nga mahimo tang hamtong, mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Now, next word. Tanawa niya. The law of the Lord is perfect. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagausab sa kalag.
Because the Bible is showing that converting the soul. Most of the time, if the person follow this book, if the person study this book, if the person gitawag nga read this book, always remember ang iyang kinabuhi mabag-o yun. Why? Because this book is a lot of correction. Kaya nga book, kung ano yung makapapagpo sa kinabuhi sa tao. You know what? Na ay mga drug addict before. O because of this book, karon nahimong sakto ang kinabuhi. Na ay mga palahubog before. Na ay mga bisyo sa unang tao. O because of this book, nabago ang kinabuhi. And a lot of family na settle because of this book. Mao na makaingon yung direksyon kaning Biblia, kaning pulong sa Ginoo. Di lang isa sa mga wala ordinaryo lang ang libro. But this book is so powerful because this book is what? Perfect. He converting the soul. Ingon ang Bible yung tulad verse number 17 niya. Ingon sa iya, o nagausap sa kalag. Kinsa man gusto nga mag-usap. Wala lain gusto ng Ginoo, kundi ang Ginoo gusto mag-usap ang tao. You know what? Pinaagi ang pulong sa Ginoo. It will change our life. It will change our soul. And next, yung Bible niya. Verse number 7 pa lang ta. And then next, the testimony. It will talk about yapon sa Dios sa pulong sa Ginoo. Ingon sa iya, ang pagkamatuod sa Ginoo. Siguro, sure. Kung naa may sure po, igsoon nga butang, aning kalibutan na. Mao ni, kaning Biblia. Kanang libro nga naa sa imong gamot, kanang igsoon mo rin pinaka-sure nga butang nga naa sa imuha karon. Maybe na mga butang karon igsoon nga dili man sure sa imong life. Kaya mga butang makaguba sa imong kinabuhi. Na mga butang maka-destroy sa imong kaugmaon. But you know what? This book is very sure because it will help you in your future. Kani nga libro mao rin makatabang din mo. Istoryahan na ka, walay laing makatabang sa tumitawag ng kinabuhi. You know what? The Bible can change everything. Every single sin. You know what? The Bible can change the life of people. But the problem is the people dili gusto. Ang Biblia gusto niya mag-uhon ka. Ang pulong sa Diyos gusto niya mag-una ang atong kinabuhi. Ba't naatay tawag igsoon na pagpili tungod kay kung dili ka maminaw sa pulong sa Ginoo, dili jud ka magbago. You know what? There are things na ginatago nato. Anong ginatago man? Kabalutan ka mali. Many times, anong galing mo nga mali, pero still, you're still doing. Unsa pa man ginila nga babag, kung di man mabuyan. If you're truly saved, if you're truly son of God, kung nagapalo ka ng Bible, it will give us man more ashamed, maulaw ta, mabuhat o gautan, tungod kay nagapalo ta ani. Mauna ang Bible, ito sa diha, in verse number 7, the testimony of the Lord is sure. Sure po kayo ni. Tatok ay rin ka ba? And then the next, making wise the simple. Ingon sa diya, nagahimo nga malamon sa yano. Verse number 8, ingon sa Bible niya, the statutes of the Lord are right. Ingon sa Bible, ang mga tulumanon sa Ginoo, tarong. Gusto kang tarong ng kinabuhi, sundan eh. Gusto kang tarong ng pamilya, sundan eh. Gusto kang tarong mahimong tarong na bana, sundan eh. Kung gusto ka mahimong tarong na asawa, sundan eh. Kaya naman, ingon ang Bible verse, ang talang tulumanon sa Ginoo, tarong. Walay dili tarong diri. Kung naa may dili tarong diri kita, dili ning Biblia. Mao na ato masabtan dapat. Nga kita dapat ang apat ato masabtan kita ang dili tarong. Kaya naman ang Ginoo perfect siya, ang Biblia perfect siya. And you know what? Kung naa may dapat tarong diri, mao na pulong sino mo sa verse number 8. Ingon sa diya, the statutes of the Lord are right. Tarong ni walay mali ani. There is nothing wrong with the Bible. Nagakalipay sa kasing-kasing. The more you hear the word of God, dahil kalipay. Pero you know what? Sometimes, nga nung walay kalipay, kaya naman, ginalabanan ng imong sala. Kung magdungong ka sa Biblia, ginakorek ka sa Biblia, pero ang problema ni mo, imong ginatabunan ang imong sala. Muna usahay, ningon ka, si Pastor ako mag-inasuriyan, ako lang perminti. No, stop blaming yourself. You know what? Follow the Bible. Na ay mga butang nung kinabuhi, kailangan tanggalon, and you know what? Only the Bible can help us. This book, wala ba kay salig ani? Kumusta na imong pagtagal sa pulong sa Dios? Wala ba kay salig ani nga tanan ma-provide niya? Wala ba kay salig ani nga tanan tarong walay dili maayo diri? Every time na imong madunggan sa pulong sa Dios, kung ginabatlong ta, pasalamat ta igsoon, kay ginabatlong pa ta. Pasalamat ta, ginakorek pa ta. Kaya kabalo ang Dios nga every time kung dili ta maminaw sa iyang pulong, maabot kung posible ang atong kinabuhi ma-destroy, ang atong kinabuhi maundang aning kalibutan. Muna yung sa Bible verse number 8 niya, ang mga tulumanon sa Dios sa Ginoo tarong nagakalipay sa kasing-kasing.
No, morning ako remember, Igsoon. Every time I open my Bible every morning, this is a great joy na ay akong kalipay sa akong kinabuhi. Why? Because the Bible is true. Tinuod yun siya. Pero karon kung siya na akong kinabuhi, kung mabasa pa ka sa Biblia, ako ba'y kalipay? Ibasig wala na. Basig mo basa na ka sa Biblia tungkol ka, ginapuman ka o ginasugo ka. But always remember, when you open the Bible, when you read your Bible, ingon sa Bible, it's on verse number 7, verse number 8, ingon sa verse number 8, the Bible says, the commander is pure and enlightening the eyes. Not only that, not only to have naikalipay sa kasi-kasi, but verse 8, ang sugo sa Ginoo putli. Wala blessing Igsoon, na ay tawag nga pure, nagalandag sa mga mata. Now Igsoon, this book will keep us pure. This book will keep us our eyes open sa mga butang na dili ginahan ang Dios. Now, I like what my pastor said. Nasa quote, what you do to your Bible will determine in your life. Kung unsa imong patagal ang imong Biblia, nagadetermine na sa imong gitawag at Kristohanong kinabuhi. You wonder why nga may mga Kristohanon easy lang sa ila nga dili mangilabuhi as a Christian, as a truly saved. Why? Because kaya wala ay sila pagtagal sa Biblia. Maybe nasa sila Bible, but wala nila ginagaan ng pagtagal ng importansya. So that's why Igsoon yung sa Bible to this book, kaya nga Biblia Igsoon nagalamdag sa atong mga mata. I-open our eyes sa ulo na wala pa na naluwas. Gimutahan na sa tumitawag na sala. Gimutahan na sa mga butang. Kung sa diin, di na ito makita ang kahayag. But you know what? Because of this book, sa diha nga bisang imo ni sa imo, sa diha nga imo ni nasabtan, unsay nahitabo, your eyes will be open. Nakita nimo Igsoon ang kabatuoran ang kahayag gikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao ni ang nindot Igsoon. And tonight, verse number 9. Tan-awon tani. Ang kahadlok sa Ginoo hidlok. What a blessed verse. Verse number 9. The fear of the Lord is clean. Ang kahadlok sa Ginoo hidlok. Ang pangutana tonight daw ba kahadlok sa Ginoo? Many Christians today, di na mahadlok sa Ginoo. Ang ilahan na lang din nahuna, anak na ko sa Diyos, tumpaon sa Ginoo, paon sa Ginoo. But you know, the fear of the Lord is what? In the Bible, verse 9, the fear of the Lord is clean. Next phrase, enduring forever. Nagalungkad hangtod sa hangtod. Ang paghukom sa Ginoo tinuod o matarong sa kinatibuk-an. Now, from verse 7, and down to verse number 9 and so on, they were talking about the Bible. They were talking about kung unsa ay importante, unsa ay posibleng mahimo sa imuha ang pulong sa Dios. But verse number 10, let's apply this verse in our lives tonight and even this year. Verse number 10, basahon sa tanan. Ready, start, begin. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey, and the honeycomb. Now, Igsoon, those verse 7 to 9, na ang mga verse na tumatuo dito nga ang pulo sa Ginoo, dako o tabang nimo. And that's why, karon ng verse number 10, labaw pa nga pagtingunghaon sila kaysa pulawan. Ana ang pulo sa Dios, okay, nakita nimo ang kaning Biblia, mga tabang nimo. Kaning Biblia, it will help your future. It will give you a good marriage, good future. And that's why, ingon sa Bible, Igsoon, pangitao ni, ato ni susihon, susama sa usaman, sa dog. Kabanday ka ng mga mahining, kung naada ni magkuha og dog, dili na basta-basta makuha ang dog. Naay sa kalugat, I think, nabungturan na siguro na, nga ang bungtod, dako kayo nga bungtod, buhatan nila og tunnel, kaluto na nila, para lang din maabot ang pinaka dulo na, makuha dito ang mga dog. Kaya sa mga puso na, before sa tamugan, naaya po, dako kayong bangag, gikalot nila para makuha nila ang gold. Pero you know what, Igsoon, day and night na sila. Wala ka sila surrender. Buntag, gabi, trabaho, kalot, dahil pag gabi, pagbuntag, kalot, grabe ang desire na makuha ang gold. Kaya gusto nila, ang gold is, ano man, binilhon. Ang gold is, naay mahimo sa ilang kinabuhi pa. You know, Igsoon yung sa Bible? Ang Biblia ay susama sa gold. Nga kung ang gold, mga tabang masimuha, kung ang gold na amang kay makuha ang benepisyo niya, ang Biblia, Igsoon, is just like a gold na nakakay makuha, gikan ana, o nakakay makuha ang benepisyo niya, o kana makatabang sa iyong kinabuhi. So that's why in verse number 10, the Bible says, giikahalis na Igsoon, verse number 10, that's why in niya, more to be desired are they than gold.
Mura nga ba? Magkaroon ng desire nga higugmaon mag-ayo ang atong kinabuhi, ang atong gitawag na Biblia. So that's why the title of the message tonight is all about let's love our Bible. Susama sa mga tao na higugma sa mga bulawan. Kisa may gusto bulawan, tagaan ka na. Pero picture lang. Tagaan ka sa bulawan, tama? Wala tao di gusto bulawan, Dre. Pero ikaw, piliyon ka na. Bulawan, dari ang bulawan, dari ang Biblia. O, pili ka, kasi mo, Biblia or bulawan. Doon na pilihan niya. Biblia o bulawan, kung saan piliyon mo? Nagigsoon, maybe sa tawhanon ng nahuna, even kita, ang atong piliyon kaning bulawan. Siyempre, mabaligya ni, naroon ni milyones. Kwarta gud ni. Kung imo ni mabaligya, kwarta gud ni. Kung ako nagigsoon, kaning pulong sa Ginoo mas labaw pa ni sa bulawan. Kung atong basihan ang pulong sa Dios, atong basihan ang atong tawag na espirituhanong kinabuhi, it's better to choose the Bible. Also in verse number 10, it said that more to be desired are they than gold, yea than much fine gold. Yung sa Bible nagsuon, verse number 10, yung sabi niya, oo, kay ang dagang lunsay nga bulawan, mas tamis pa usab kaysa dugos o sa kalaba. Now, always remember this book is sweeter than honey and the honeycomb. Now, igsuon, wala na mas nindot kaayo nga mga tabang sa tuwa sa atong kinabuhi. It is the Word of God. Amen? Now, verse palanta, introduction palanta. Now, Psalm chapter 19, verse 7, verse number 10, try to read this every morning. Try to read this every night before you sleep, before you wake up. Try to basahan ang Psalm chapter 19, verse number 7, and down to verse number 10. Now, the more you are closer to this book, the more you are closer to this book, you are closer to our God. Kung close na paani nga Biblia igsuon, kung close na paani nga libro, nagpamatuod na nga close ka sa Dios. Pero kung wala kay panahon ani, wala kay desire ani Biblia ani, mura na po na ingon mo daog, wala kay desire sa Dios. And you wonder why your life will be struggle. You wonder why na ay mga butang nga may tabo sa mong kinabuhi nga wala ka kabalo na tabo na siya. You wonder why there are questionable things in your life because dili ka close sa Dios, kay dili ka close sa iyang pulong. Amen? The more you are closer to this book, you are closer to God. The will of God is what? The Word of God. Ang tawag na kabuton sa Ginoo sa Exodus na sa pulong sa Ginoo. You can understand the plan of God in your life kung wala talaga tuon sa Biblia. That is the real point sa kinabuhi. Kung iliglik ni mo look at those people nga nilayo sa simbahan. Look at those people nga nilayo sa Dios. Kung nakita niyo mga nilayo sa pulo, nilayo sa Ginoo ba? Look at those people nga di na ginahan mo atong simbahan. Look at those people nga wala na desire sa bulaton sa Ginoo. Tanawa na, wala na desire na. Pero tanawa ang mga tao nga faithful sa church. Look at those people nga faithful sa ministry. Istoryahan ta ka. Naa na sila panahon sa pagbasa ani. Look at those people nga abrihan ang Biblia every Sunday lang. Look at those people nga ang Biblia tagaalag panahon kanang simba lang. Naawa ilang Christian life, dili kayo mo kita ang gitawag nga bunga. Because, wala kayo sila pagtuon ni ini. But istoryahan tayo igsoon tonight, kung close ka ani igsoon, you are closer to God. And remember na, mauna pinakaninot na igsoon, kaning Biblia, mauna makatudlo sa imong gitawag nga ubot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now this book, kaning Biblia igsoon, is our doctrine. Kaning Biblia is our final authority. Walay laing itudluan diri. It is our Bible. The Bible is our final authority. It is a doctrine atong patulunan. It is our reproof, correction, and instruction in what? In righteousness. In the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. 2 Timothy chapter 3 verse number 16 and 17. And that's why igsuon sa simbahan. Kung kadungan ka correction, pasalamat ta. Kung kadungan ka og reproof, pagbadlong, pasalamat ta. Kaya naman kana ginawa ni diha ang pulong sa Ginoo. Amen. Tanaw ni 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 is good for us nga ato makita sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 16 down to verse number 17. Kung naala ka, say amen. Ako basahon sa baytanan. 2 Timothy chapter 3 verse 16 down to verse number 17. Restart, begin. All scripture is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction,
for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, Igsoon, ayaw na og pangutana, ayaw na pangutana ang anong nakasimbahan ng ginabadlong ka, ayaw na pangutana ang anong ginasaway ka, ayaw na pangutana ang anong gina-instruct ako nakasimbahan. Because sa simbahan, Igsoon, maauliya ang matunaan ang pulong sa Diyos. Unsa ang pulong sa Ginoo? In the verse 16, all scripture is given by inspirations of God. And the Bible is profitable for doctrine. Mark the word profitable. Ginansyado ka. Profit means na akay makuha kapag tulunan. And the next word, for reproof. What the word reproof? Yung sa Bible niya, sa pagsaway. Alang sa pagtulid, correction. And sa pagpahimangno, diha sa pagkamatarong. Now, Igsoon, every time na nakasimbahan, kanang kasimbahan, kung ginawalihan ka, may tangod sa imong sana, pasalamatin ang kasimbahan. Kung kanang kasimbahan, nagawali, may tangod sa imong ginahimo at dili maaw, pasalamatin ang kasimbahan. Kaya naman, kanang kasimbahan, nagawali sa pulong sa Diyos. Kaya naman, ang pulong sa Diyos, it is a correction, is a reproof, and instruction para ikaw o ako mahimong sakto at ubangan sa Diyos. Maunay purpose sa simbahan. Wala ka dili para masikag, pa-entertain. Nakakasimbahan kayo man para ikorrekta sa atong nahimo na wala ka simbahan. Sa atong nahimo nga atong yatago at ubangan sa Diyos. And you know what? If you God correct your sin, it must be kailangan mo na wala ulit mo sala. Tuwa lang ka kasi Igsoon ang pwede matubang sa tao kung dili maminaw sa Diyos. Kung di ka maminaw sa wali, tagaan ka problema sa Ginoo. Kung gibadlong ka sa wali, kung palayo na gapon ka sa imong ginahimo, gibadlong ka nga mali na, gibadlong ka nga dili na maayo, but still you are doing, now istoryahan ka, the problem will come. Ingana, bubula ang Diyos. And maybe today, na problem kinatala-dala, kinapatibali sa mga kalingon. Kaya nga naman, wala ka naminaw sa wali sa pulong sa Diyos. You know what? It is a book, it's a correction. Nag-correct niya para mahimot ang sakto at ubangan sa Diyos. You're not perfect. That's not perfect, Igsoon. For the good thing na dili kung masabtan ang imo ang pulong sa Diyos, unya imong i-apply sa imong kinabuhi, mahimong blessings sa imong kinabuhi. And verse number 17, dalawa diha. Verse 17, that the man of God may be perfect. Now, unsay purpose sa correction? Unsay purpose sa reproof? Unsay purpose sa instruction? Para kitang tanan, mahimong perfect at ubangan sa Diyos. Muli ko Bible lesson, the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now this book, Igsoon, it will hurt us. This book, Igsoon, it will broken our heart. That's okay as long as nagpabadlong ka sa Diyos. Amen. Kung ang Ginoo man galing nga kita sa itong ginauwa mo every day, kung ginakorek ka, pasalamati ang Diyos. Kaya kung wala ka ginakorek, basig, dili ka anak sa Diyos. Kaya sometimes, the Word of God is very strict. Sometimes the Word of God is sakit. Pero istoryahan ka kay Igsoon, kung gawato lang nimo ang sakit, it will change in your life. Usay sa tuwa ng buhay, sakit na ganit ta. Murit alit pa kita. I think this church nga nagawali against sin. Pasalamat pa nga simbahan nga nagawali against smoking. Pasalamat pa nga church against about gambling. Pasalamat pa nga church against sa ilimnon. Pasalamat pa nga church against sa adultery. I think this church nga church against sa tanang mga mali nga sala at ubangan sa Dios. Pinuwat na naman kay mao nga ang sakto ug tama kung imong sundon ang pulong sa Dios. Because the Bible says it is correction, na ginawag na instruction and reproof. And sometimes, hindi na ito masabtan nga nung iana ang pulong sa Diyos. But you know what? God has a greater plan in our life. Anong ginakorekta? Anong ginabadlong ta? Anong gina-instruct sa Diyos? Kaya gano'n man, ang imong kinabi, gusto niya gamiton. Amen. Pero kung di ka kabadlong, di ginamagawin ang Ginoo sa mga kinabuhi. Kung naatay pride sa itong life, makita na sa Diyos. Dili makita ni pastor. Dili makita sa iyong kauban sa simbahan. But if you have pride, makita na sa Diyos. Muna usahay, dili ka maghamit sa mga tong sa Ginoo. Kaya nga naman, because wala ka ito nasabtan nga na ay mga butang na dapat tanggalon, pero wala ito ginahimo. Tungod ka ginapalo na nato ang mubo na kalipay, aling kalibutana.
Daghang mga tao mga atong pero tungod lang sa bubo at alipay nga atong ginahimo ani kalibutan. And remember, Igsoon, as long as naa pa ning Coastline Baptist Church, I still preaching from His Word. I never changes. Many people today, many pastors today, many churches today, naga-change na mga doktrina. Nagabag-o na. Wala nagawali o sala. Ang ginawa nila pamindi about gugma, about grasya, about kaluoy. Now, I'm against that. But always remember, di lang gugma ang Diyos, di lang grasya ang Ginoo, di lang manunoyon ang Diyos, but He is the judge. Nagahukom po siya. Kung ang tao puro gugma lang may suryahan, it will be used that love nga mahuhi mo og sala. Pero kung imo nang walihan og sala, bahala din na sa mubalik, I don't care, basta ilalunggan kung unsa ang tama, kay maabot ang panahon, God will reveal those sin sa iyang kinabuhi. O ma-remember na niya ay tahama, ginitong pulong sa Diyos. Kaya dapat sa una pa lang ituman na to. Now, Igsoon, don't let your sin destroy your life. Now, the Bible says it will instruct us, doctrine, teaching, pagtunan, reproof, correction, or instruction in righteousness. Now, Igsoon, it will be a blessing kung imo tinitagaan og panahon. Now, let's love our Bible more. Tagaan tanig dako ko yung gugma. Now, why? Nganong kung sa mga rason Igsoon, nganong kailangan tanig gugmaon pa mag-ayo. Nganong kailangan tagaan tanig more time, nganong matuwig. Number 1, kamatugay, atong abrihan. Romans chapter 10, verse 17. Pastor, anong kailangan magkita mo ba sa Biblia? Anong kailangan magkita maghatag dagan pang panahon sa pulong sa Ginoo? Atong abrihan, Romans chapter 10 and verse number 17. Familiar verse. Don't listen to your friends. Nga nag-istorya, sige na. Simba na ganit ka, magtuon mo dyan ang Biblia. Grabe, suburan na po na inyo. Ay, ayaw, tuwan, ay. Grabe, people, nag-ganit sa ministry. Naghatag ka kasi mong tithes, dira. Grabe na imong hatag na kwarta diya. Grabe imong himo na si Bana. O niya, kapasahon mo dyan ang Biblia. Don't listen to those people, kaya wala yung mahal yung matabang nimo. Amen? Listen to the Word of God. Well, why we need to love more? In our Bible, chapter 10, verse 17, at kapasahon sabay. Ready, start, begin. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ingin sa Bible ng verse number 17, busa ang pagtuo, nag-aabot, pinaagi sa pagpaminaw, o ang pagpaminaw, pinaagi sa pulong sa Diyos. Now, why we need to love this Bible more? Nanong kailangan natin igugmaon ng pag-ayaw. Number 1 point, ano man? Because it will increase our faith. Through this Word, the more you learn this, the more you read this, the more you apply this in your life, the more your faith will increase. Ayaw kang panting ang anak ang iyong magtuo. Tugutin ang iyong magtuo, pinahagyan eh. O wala ilahing libro makatabang magtuo sa iyong magtuo, kundi pinahagi lang yung sa mga Biblia. Now the Bible says, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Wala ilahing igsoon nga makatabang nimo, nga ang imong faith will be increased. And you know what? If your faith will be increased, kung sa'yo may tabo, sa'yo mong ginabo yung Kristohanon. Kung ang imong faith will be increased, and the first point na tabo is what? The Lord will be glorified. Ang Ginoo malipay, ang Ginoo mahimaya. Kaya naman, every time na natin ma-accomplish through by faith, dili ikaw makitaan sa mga tao, kundi ang imong Diyos na imong gisaligan. Muna ang tinuod. The more you have Bible, the more you learn the Bible, the more you read the Bible, the more you apply the Word of God, always remember your faith will be increased. And you know what? Kung nakakay ako ma-faith sa Ginoo, di ka mahatlok. Di ka mahatlok. And whatever circumstances, whatever problems comes, whatever discouragement comes, whatever uso may makitabo sa mong kinabuhi, ugma, sa pilat na adlaw, now dili ka mahatlok. Why? Because your faith will increase. Ang imong pagtuo sakto, dili ka matarong because of your faith. This year, ang atong team, wala ako na dili na God is able. But our theme this year is what? For with God, all things are possible. For with God, all things are possible. Sa Diyos, wala imposible. Naatay mga butang, hindi mawala sa imong kinabuhi. Sa Ginoo, wala imposible. Kung naamang kayo mga butang, nag-struggle ka, sa Diyos, wala imposible. Kalang-kalang, pilit ang ganon sa Diyos. Matthew 19:26 mo na itong tema this year. With God, all things are possible. Walay posible sa Diyos. Talagang posible sa iya. In the Bible says, if our faith will be increased,
o di ka mahatlok, we don't have fear. And then, if our faith will be increased, God will be glorified. And number 3, if our faith will be increased, it will please the Lord. It will please the Lord. Ito ang Biblia, Hebrews chapter 11, verse 6. Hebrews 11, verse number 6. It will please the Lord if our faith will be increased. Na ay mga butang na mahitabo igsoon. Di na ka mahatlok. What ay kadlukan because we have God, we have faith sa Ginoo. Number 2, we glorify the Lord if our faith will be increased. And number 3, it will please the Lord. Hebrews chapter 11 and verse number 6. Tanang start at tapos na. Start, begin. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Maigsoon, kung sa Bible, apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Now, igsoon, if your faith will be increased, the Bible says it will please the Lord. And the last, if your faith will be increased and it will please the Lord, the blessing will come. The blessing will come. Na ay mga blessing na maayo mong mahawat, mong maangkon. But the more you have faith in God, the more you have nakakaring pulong sa Diyos, the more nagatuon kayo, nagapaminaw ka, the more you apply this book, your faith will be increased. Now, sa imong lantaw, pero lantaw mo, grabe naman yung pagtuo, pastor. Faith lang, pastor, grabe na dyan. Gusto rin hata, kabilit ka ng panahon, nga na yung pagtuo. Yes, Lord. Dili all the time that your faith will be on top. Most of the time, ang imong faith na sa pinakaubos. Usahay mo ra siya og mustard seed. Gamay higayo, liso sa pinakagamay na liso. But you know what? Kung naalala yung tulong sa Ginoo, it will be increased. Amen? Ayaw kalimot, number 2, ito magtugay because of time. Number 1, reason why kailangan nato igugmaon pag ayaw pa ang Bible, tagapag ako ayaw nga kadaugan ang pulong sa because number 1, because it will increase our faith. Number 2, please open your Bible in the book of Psalms, chapter 119. Psalms 119. Why we need to love this Bible more, your Bible more, my Bible more. Ano kailangan nato igugmaon pag ayaw atong Biblia? Number 1, because it will increase our faith. Number 2, nindot kayo siya na sa Biblia. 119. Psalms 119, pinakataas nga book sa book of Psalms. Psalms 119, verse number 9 and verse number 11. Tuloy na sa kapuntos. Gusto ay 7, ikabok. Tuloy na kumakayo, kung 1 7. But, tuloy lang akong karong gabi. Psalms 119. Na? Ako wala pa. Okay, sabay tayo. Okay. Psalms 119, chapter 119, verse number 9 down to verse number 11. Okay, na tumasawang sabay tanan. 119, verse 9 down to verse 11. Let's start, begin. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking here virtue according to thy word. Verse 10. With my whole heart have I sought thee. O let me not wander from thy commandments. Verse 11. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Why we need to love this Bible more? Why we need to love this book more? Why? Because the Bible says, it will give us victory against sin. You know what? Ang mugubas sa itong kinabuhi, wala pa ilahain ng sala kamang yun. Ang makapaluya sa itong gitawag, kasuhanong kinabuhi, wala ilahain kundi ang atong sala kamang yun. Ang atong kinabuhi kung naisala, dili mahimo kung ngahon na tubangan sa Dios. Ang atong kinabuhi kung naisala, dili ka magamit sa Dios. And that's why verse number 11, when the Bible says, Psalms 119, thy word ang iyang pulong. Ingon niya ang imong pulong, akong gitipigan niya sa akong kasing-kasing. And the Bible says, ang ako dili makasala. Batok kanimo. Nang igsoon, David said, wala pa'y sala ang iyang gihimo. Ginatago ang niya ang pulong sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. And the Bible says, mao na hinungdan nga siya malayo sa sala. Nga pangutana, nganong nga pa kay sala gitago? Kay tungod dili pulong sa Ginoo ang imong gitago. Kay kung pulong sa Ginoo ang imong gitago, walay sala ang imong gitago. Klaro man sa Biblia. Ingon ang Bible diri, thy word I hid in my heart. Kung kaning Biblia mo nakatago sa imong kasing-kasing, kung kaning pulong sa Ginoo mo nakahay sa imong kasing-kasing, walay sala
na nakatago sa mga singkasing karon. You know what? That is the straight point sa Kristohanong kinabuhi. Sayon kay mutago og sala, pero kung pulong sa Ginoo, imong ginabaliwala. You know what is so? This is a good thing at masabtan. As a church, the Bible will help us. The Bible give us strength in our lives. Kaya yung Biblia, ikso mo rin mga tabang na to. A lot of people today, a lot of Christians today, dili mahimong sakto ang atong kinabit-tungod kinatag, kinatago ang sala. The Bible says, verse 11, Thy word have I hid in my heart, ang pulong sa Ginoo kung kaya katago sa masing-kasing, na ay nakong kaigsoon, nga makalikay sa mga butang na dili maayo. And the next point, igsoon, tanaw na rin, in verse number 9, the word without sa young man cleanse his way, by creating it thereto according to thy word, verse 10, with my whole heart have I sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might sin against thy son. Nga anong gusto na maon pa ni maayo? Nga anong basahon pa nato ni maayo? Nga anong tagaan ni pagtagad karong tuiga sa atong kinabuhi? Why? Because it give us victory over sin. You know what? Let's start this year. What tagitago ang sala naman sa Diyos? Because whatever sin, whatever sala nga naa sa imuha tonight, whatever unsa man ang imong tago-tago nga sala tonight, it will destroy your Christian life. Ayaw na tuguting nga last year, grabe ang imong gihimo nga sala atubangan sa Dios. Last year mao ni ang imong kinabuhi. Last year mao ni ang imong Christian life. Last year na adri, but you know what? Naay bagong nga page ang Ginoo nga ihatag sa imuha. Now, hope it's on this year. Di na nato ni bahingan og sala. Di na nato tagaan og sala nga atong gihimo last 2024. And you know what? It will give us more strength sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, nasa ganina, if this word, this Bible, if you hide in our hearts, always remember, it will be what? Sin, matanggal sa tinawag na kinabuhi. Number 1, it will increase our faith. Number 2, why we need to love this Bible? Because it will give us victory over sin. Sin always bring trouble in our life. Diman, igin na. Ang sala, nagadala yun na, kanunay o kagumot sa atong kinabuhi. Wala dyo'y maayo nga makuha sa sala. Nga nung imo magginataguan. Kung kanang sala man di ay makagupa man na si mong kinabuhi. Kanang sala di ay madala naman ang problema sa kinabuhi. Nga nung kuptan man gini mo na. Di ba pwede mo na surrender sa Diyos? Di ba pwede nga ibaylo lang mo sa pulong sa Diyos? Why you live that kind of sin in your heart, in your life? Nga makagupa naman na si mong gitawag na kinabuhi. Always remember, God hates sin. God loves people. Ang tao gigugma sa Dios, but you know what? Ang sala nga ginahimo sa tao, mao na ang ginahate sa Dios. Remember of that? And I like what my pastor said, daghang sala, daghang problema. Gusto ka problema o sige, sin mo. Pakasala mo tayo. Gusto ka daghang problema, and then pakasala. Imo na choice. But always remember, daghang sala, daghang problema. God love us, but He hate our sin. Ang Ginoo na higugma nato, pero gihate niya atong mga sala. It gusto daw blessing, igsoon atong kinabuhi, and then, sin na, tanggalan na imong sala. Hawaan na imong sala sa imong gitawag ng kinabuhi. The Bible says, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung naatay tawag ng iniquity sa kasing-kasing, di ta kuminawon sa Diyos. And the last number, ito magduga biso. Number 1, why we need to love this book, this Bible. Number 1, because it will increase our faith. Number 2, it will give us victory over sin. And number 3, please open the Bible in the book of Luke chapter 11 and verse number 28. Luke 11 and verse number 28. Puhuman ako, I just finish this tonight. Luke 11, chapter 11, verse 28. Hope tonight is on. Whatever God telling us tonight, let us apply. Let us surrender our life. Bago na natuig, bago na po na itong gitawag ng kinabuhi, karong natuig, ayun na tugutin. Nga i-control pa sa itong gitawag ng mga sala. Luke chapter 11, verse number 28. Kanata tapos na. Ready, start, begin. But he said, ye rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Now the Bible says in verse 28, apan siya maingon, oo, hinoon, bulahan sila
nga naminaw sa pulong sa Dios o nagbantay niini na igsoon. Why we need to love this Bible more? Why we need to love this book? Why? Because it is brings blessing. Kaning pulong sa Ginoo mo dala ng panalangin. Kaning pulong sa Dios, it will bring blessing. Sa itong itawag ng isa pa ka verse ng Abrihan, Revelation chapter 1 verse 3. Pagpadayag, pinakalas na book in the New Testament. Revelation chapter 1 verse number 3. Now igsoon, hope tonight mo ulit na naatay kainit nga tun-an ang pulong sa Dios. Hope tonight mo ulit na naatay na kung kayong panahon pag-igugba ang pulong sa Ginoo, kagatuo ko ang pulong sa Ginoo. It will bring blessing sa imong kinabuhi. You know what? Ato basahon ni chapter 1 verse number 3 in the book of Revelation. Kung nga ka sa amen. Ato basahon, restart, begin. Blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Now yung sa verse number 3, son, bulahan siya nga nagabasa. Na ay panalangin, na ay blessing. The more you read your Bible, the more you study the Bible, the more you hear the Word of God, na yung blessing. Every Sunday, you are so very excited, maatong simbahan. Every Sunday, bit-bit yung Biblia tayo naman. Kabalo ka, pag nakakasimbahan, every Sunday, na ay blessing. Dili lang kwarta, dili lang physical na blessing, but kabalo ka, na ay napo kayong kalipay, ng imong naangkon gikan sa Diyos. That is the real thing na sa Biblia. Una, ayaw yung dinti ang pulong sa Diyos. Ayaw balay-balay ang pulong sa Diyos. The more na ay pulong sa Ginoo igsoon, we need to understand na ay dako kayo na igsoon nga panalangin. Ingon ang Bible, blessed is he that readeth, and they that hear the word of this prophecy, this book, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Now igsoon, na ay source blessing, na ay nindot kay nga blessing if you love this book more. Now, this is a good thing. 2024, naakay tayong ani, gitalangan sa Ginoo. Kung nakita niyo ang blessing last year because naakay tayong ani, unsa na lang kaya ang blessing mo maangkon karon kung duhagan pagdimit mong tayong ani. What I'm saying is, last year naakay sakto nga time ani pagtuon sa pulong sa Ginoo. But I'm telling you tonight, kung naabot yung kay mas more na time ani karong tuig, unsa pa kaya nga blessing ang maabot nimo? And I believe, dagan pag-blessing. The more you read it, the more you study it, the more you keep your heart sa kaligsoon na pulong sa Diyos, na-give blessing. If you want blessing every day, read God's Word every day. Gusto mo talaga ng adlaw? Basahan eh, ng adlaw. Gusto mo talaga ng simana? Basahan ka ng simana. And you know what? It will bring blessing. At remember soon, always when you're balik sa inyo, as I said, blessing is not a chance. Ang panalangin, wala'y tsamba niya. Ang panalangin, it is a choice. Pagpili, gano'n mo. Kung pilihan mo panalangin ang kanang tuiga, o dili yung focus. Kapunta ka na. Ayaw na yung detour. Let's focus for this book. Mo-focus sa aning nga libro. Mo-focus sa aning nga pulong sa Ginoong naman. Kapunta, kung imo ng tagaan, focus, I believe, na be blessing. Look at those people around you. Look at those people na wala gitay man eh. Tanawa ko kinabuhin nila. Tanawa ko ng ilang pinulungan. Tanawa ang ilang marriages. Tanawa ilang pamilya. Yes, maybe makaingon ka. Di ba so blessing sila kay nais ng kwarta. Now, blessing is not about money. Wala nagabasi ang panalangin sa kwarta. Pili ka nga na blessing kung wala kay kwarta. Pili ka kung wala kay kwarta kung wala kay pulong sa Ginoo. Kung wala kay kwarta kung wala kay pulong sa Diyos. Magmalipayon ng yapon ka. Pili ka nga na kay kwarta pero imong kinabuhi miserable. Pili ka nga dato pero imong kinabuhi wala plus. Pero pinagi ani, maski wala kay mga butang, ani kalibutan na. I'm telling you, there's a great joy. Hindi mo babayad ang butang, ani kalibutan na. And that's why I'm telling you, son, ayaw piliha ang mga butang sa kalibutan. Piliha ang pulong sa Diyos. Every time na ay Biblia, every time na ay Bible sa balay, just read it. I'm telling you, give time to read His Word. Young people, if you want God bless your future, gusto ka nga imong ugma, palanginan sa Diyos? Gusto ka ang imong pamilya someday, palanginan sa Diyos? Gusto ba ka ang imong marriage someday, palanginan sa Diyos? Now, I'm telling you, obey God's completely today. Obey the Bible completely today. Kung gusto mag-blessing sa imong kitawag ng kaugmaon,
walay laing pag-asa. Ayaw pag-asa din mo yan. Ayaw pag-asa ka na crush mo ay pag-asa. Wait, ayaw. Kung gusto ka future, manindot, nadiri. Gusto ka kuyab, nadiri. Kung sa iyo sa Bible, it is not good for a man to be alone. Ang ako pala, ginariyab diri. Ano mang ito mas luwas? Kung dito mo siya, hapos siya, may sa mulia. Puriglo mo ba? Pati Brit, ang mga mo ba? Hindi, uy. Young people, if you want to bless your future, follow this. I love this. Nakakadiri. Wala sa gawas. Uy, gusto ka tinuod na blessing? Wala sa gawas. Nakakadiri. Tarang blessing ngayong gusto maanggo na. Tarang diri. Gusto kagwata. Nakakadiri. Abihi. Walang bata na. Wala bitaw. Pero tagaan kagkaalam sa Diyos. Makita punta. Dili mangawat. I-provide sa Diyos na. Ayan. Tumira yun eh. Uy, musimling nga sa pulong sa Ginoo. And that's why I always remember, if you are in the words, if you obey the God's word completely today, I'm telling you young people, you have a good future. Now, minaw, ang kira yun yung people, minaw, ang kira yun mo para na kayo hindot nga ugma, naragid rin. Fupose yun eh. Tagaay gunig tayo. Kaya yung pag-eskwela dito, again sana. Lipay ko mga honor ka. Lipay ko nga nakakay maabot sa mong pag-eskwela. Pero ayaw yun i-neglect. Ayaw ibaylo ang science ani. Ayaw ibaylo ang math ani. Ayaw ibaylo ang Pilipino ani. Kay mas mo ni pinakalabaw nga libro sa tibuok kalibutan. I'm telling you can, kung gusto kang success, nahin mo dali. This book of the law. Good success, na kayo abot dali. Gusto kang nindot na future, nindot na asawa, nindot bana, nahalangga po na dali. Makitaan mo na dali. Kung gusto kang nindot ng mga pamilya, nahalagay mo na, just like Joshua, as for me and my house, I will serve the Lord. Gusto ka nga future na rin. Kung gusto mag-gubot na ito, okay, hindi na naman, may problema. Pero makabahan na galing pala hubog, bahala na ka. Mapalya ka sa mong kailang, maningon na itong manok, Pag-antos! Pag-antos! Nga, gipili? Antos! Tinoon na. Kung dili ka mag-careful, kung dili ka close dire, close ka sa danger. Kung dili ka close dire, close ka sa kapahatan. Maura bitaw, as long as nakakasimbahan, malipay ko, kabalo ko, ang Ginoo yun, magdudlo nimo. You know what? If you want good success in life, husband, if you want to be a good husband, wife, if you want to be a good wife, if you want to be a good parents, naalagyan ko na dali. Di na makita si mong silingan. Di na makita mo sa ubang tao. Makita mo na dali. All of our sa tanang itong ginahimo, igsoon sa litawat, sa tanang desire sa itong kinabuhi, kung ito ka-igsoon, nakita na sa Ginoo iya na gisulat diri. Tanang pangandoy ni mo sa kinabuhi, gisulat na diri. Tanang gusto na mo sa mong kinabuhi, gisulat na diri. Mo abo ito na karon nga gabi ang kahit sa mensahe, higugmaan ni kinaatanan tubag diri. It will bring blessing. It will give us gitawag igsoon nga mapalayo sa sala. And it will be, number one is what? It will increase our faith. Be faithful in every service, every Sunday. Kung naay parimbaon, agto yung simbahan. Kaya naman, naagid ako kayo nga blessing. Kaya nag-prepare yung Ginoo kanunay o pulong nga para ikaw mapakaon. Mapatubo ka sa imong gitawag kaswanang kinabuhi. We are looking forward for the blessing if you obey and follow God's word. We are looking blessing this year. Naman mo, tanan ta gusto para lang eh. Tanan ta gusto ma-overcome ang kabuburihon, ang kaluyahon. Tanan ta gusto to ma-overcome ang failures before. Kani atong kaagi sa una, tanan ng mga failures, kani mga past sa una. Atong gusto ma-overcome ni karong tuig. Tagaan ta kag pamaagi o say paano ma-overcome. Love this book. Love this book. All the things nga imong ginagusto karong tuiga. Istoryahan kita ka. I promise you, dili gabakaton ang Dios. Dili bakaton ang Ginoo. Kung unsay promise niya, kumano na niya. Ato ang bigat the last verse, Joshua 1:8. Muhammad ko doon. Joshua chapter 1 verse number 8. Number 1, it will increase our faith. Number 2,
it will have a victory over sin. And number 3, it will ensures blessing. Gusto ka blessing and success? Na dun eh. Ito ba yan? Diyos mo. Gusto ka maging successful sa imong kinabuhi someday? Ang atong mga young people, gusto ka successful in life? Ang atong mga adults, ang atong pamilya, kung gusto successful in life? Atong abriyan ni Joshua, chapter 1, verse number 8. And I will read tonight, tanan ta basahan ka ni Joshua 1:8. Handa, where the start begin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Gusto ka good success karon nga tuig? Gusto ka mahimong prosperous this year? Kung sa iyo sa Bible, meditate this day and night. Ano ang Biblia? Yung sa Bible yan, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate day and night. What is the word meditate? Meditate means ipabilin kanunay sa imong nahuna. Nakatry ng guru meditation, no? Wala ko patry, pastor. Ito ilara. Eskwela ka buntag, pag ulit sa hapon, nagawala ko kasayahan. Kung sa kay himo, meron no? May meditation. Tinuuna. Naluag ako siya ron. Ano siya nag-text? Oo na meditation. O sa inyo sa Bible, kung mo na yung i-meditate, day and night, ang promise na kino will be what? Prosperous and have good success. Muna ayaw, i-follow ang mabutang sa kalikutan para successful ka. Ayaw na sa'yo, mali ang eskwela. Ayaw na sa'yo, mali ang mahingkamot. Pero ayaw ibutang yung pagsalig sa kanang butang. Kaya ang butang na tinuod na success na adili. Mga young ladies at mga young people na ladies, usagi ang prayer para ninyo that you marry the right person. You marry the right person. Muna ayaw magtuwa at mga people rin. Ay, kung lagi naligaw ang mga people, ay tuo. Nangatik ka na. Sige. Ayun. Kung naaman rin, ang mga people rin, mga lalaki ba? Kung lagi mag-chat-chat sa imo, ayaw, job, pamilya naman. Makaguba na kinabuhi. Just trust me. Because the Bible says, meditate day and night. Now, young people are telling you, naagay sakto ka panahon para na. Ayun na sa ikaw. Kaya mo na buhaton today, kaya mo na buhaton karong adlaw, it will destroy your Christian. Amen? Let's love the Bible more. Amen? Number 1, because it will increase our faith, it will have victory over sin, and last, it will ensure blessing. Mag-pray tayo, your head bowed, your eye closed, mag-aampo ka. Father in heaven, Lord, salamat kayo sa imong pulong. Salamat sa Biblia, Lord, na imong gihatag namo. Salamat, Lord, na every time na naami sa simbahan, ginabadlong minimo, imo may ginasaway, Lord, sa among ginahimo ng mga mali. But Lord, we enjoy a lot of those things nga amo na-realize, tinuod juga nga Dios nga wala man nakita sa mga tao sa among ginabuhat nga mali, but pinaagi sa preaching, pinaagi sa imong pulong, Lord. Sabtan ginamo nga wa gibutang among matago diha kanimo. Lord, help us to increase our faith. Help us to love the Bible more this year so that our faith will be increased, so that we can overcome the sin na among ginatago-tago, and last, so that na blessing ang among bagong tuig sa among kinabuhi. Lord, we put everything in your hands tonight. We love you in Christ's name. Now, tonight,